Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. I hope you're doing good, mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ronald. And I hope maayos po ang inyong kalagayan. Kumusta po sa inyong lugar? Umuulan po ba? Mainit-init po ngayon, no? Maalinsangan. So, ang humidity natin 71. So, meron akong metro dito sa aking harap. So, lahat po ng inyong mga ginagawa, I hope ay natapos na. Dahil weekend na po. At may you have a restful weekend. Okay, before we start, I would like to announce lang po, may isa po kaming project na I hope makibahagi po kayo. Well, no pressure. I hope makapagbigay po kayo ng ilang pagpapala sa ating mga kabataan. Meron po kami yearly na ginagawa na Balik Eskwela project. So sa ngayon, we're still collecting some donation. Bibigay po kami ng 600 worth of school supplies. Pero sa ngayon po, dahil po late na po yung pagbibigay namin, baka magbigay po kami ng mga school supplies na wala pa sila. So for example, we would give hygiene kit at baka magbigay po kami ng payong, for instance, basta po makakatulong sa mga bata. So just PM me kung meron po kayong konting resources na may aabot tungkol dito. Okay? So, yan po ang aming back to school project, Balik Eskwela. Okay, so sa mga nagdaang mga linggo, marami pong kalungkutan tayong nakita, no? At nangunguna na nga dyan yung kamatayan ng mga dalawang estudyante na varsity ng Ateneo. So I was reflecting on this incident. It's almost 2 or 3 weeks na. At I would say na they're really too young to die. No? Namatay sila sa isang pagkakataon na alam natin na hindi naman dapat sila namatay. At I hope we can reflect on this also in our ministry. I would reflect on this as a youth minister. Paano ba natin dapat inaalagaan yung mga kabataan? Okay, so I call this the Butterbonia effect. Okay, pag sa Butterbonia effect, we can easily relate with death of people na alam natin na katulad natin, no, may resonance yung kanilang buhay sa ating mga pinagdaraanan. So yung bata, si Butterbonia, isang kabataang nangarap at nagkaroon siya ng pagkakataon na maging bahagi ng isang sikat na varsity team. So when you talk of Ateneo, marami dyan ay talagang nagnanais na mapunta sa professional basketball league. So ayun sana ang kanyang parang step to reach his dreams. Pero yun nga, hindi pa nagsisimula ang UAAP, pumanaw na siya. So thinking of this sa ating youth ministry, I hope you understand yung implikasyon nito whenever there would be young people na maapektuhan bunga ng ating mga ginagawa bilang mga leader. So first, tandaan nyo to, youth ministers. Merong isang precious na kayamanan ng mga magulang na pinahiram lang sa atin sa youth ministry. And that is yung kanilang mga anak. Kaya kung gaano kaingat yung mga magulang, dapat mas maingat tayo sa pagngangalaga ng kanilang mga anak. Kaya tandaan nyo, pag mayroong mga activities sa church, kailangan pinagpapaalam. At kahit nagpaalam at pinayagan sila, todo bantay pa rin dapat sa mga bata pag nasa labas na sila ng church. I remember when I was still teaching in the university, nagkaroon ako ng field trip. Field trip sa Malacanang. Kasi ang Malacanang meron yung museum. So ang nais ko lang, ma-expose yung mga bata kasi I was teaching then Philippine Government and Politics, na magkaroon sila ng ideya kung ano ba itsura ng Malacanang kasi bihira nakakapunta ng Malacanang. No? At may isa dong museum na pinaikot ko siya doon. Sandali lang yun, siguro half day lang yun. At todo yung aking pagbabantay sa kanila at meron akong mga requirements sa kanila, body system, hindi pwedeng maiwan yung bawat isa kasi may isa kaming bus na nirentahan, ang pick-up point sa may Philcoa. Pero tandaan niyo, meron tayong responsibilidad na dapat hindi pinapabayaan yung mga estudyante. At totoo niyan, hindi na talaga nag-field trip during that time I was teaching. So nagkataon na nag-request ako at muntik pa akong hindi payagan kasi maingat ang mga kolehiyo at ang mga school sa bagay na ito kasi maraming na aksidente. At
cargo de consensya not only of the faculty, no, o teacher na nag-initiate ng field trip, but also of the department and also the college. Kaya bihira na ang field trip during that time at nagkataon ako'y napayagan. During my elementary years, usong-uso ang field trip. Okay? Pero ngayon, hindi na nauso yan at pinagbawal na. Alis hindi ba siya pinagbawal pero nag-iingat na yung marami. Bakit? Kasi maraming na-aksidente. So first reflection point na I want you to understand, pag youth ministry, dapat mas maingat tayo sa pangangalaga sa mga bata. Okay? And then number 2, there were reports na si Coach Tab Baldwin, no? Well, to the extreme case, may pagka daw? Well, the term is sadista, na talagang sinasagad niya yung strength training ng mga estudyante niya. At totoo niyan, may mga pagkakataon, may generation na sanay doon, no? Pero sa lahat ng mga narinig kong mga komentaryo, mga dating maginag estudyante, nasabi nga yung training doon sa Aurora, parang death squad training yun, no? Talagang deadly. The term is deadly. And then may mga nagkomentaryo mga basketballista, for example si Benji Paras, no, ng UP Maroons dati, na kapag nagte-training daw sila, talagang pagsisikap at walang involvement doon yung sa dagat. Lalo na kung ang mga estudyante ay hindi marunong lumangoy. Kaya importante ito. Yung uri ng training o approach na ginagawa natin sa mga bata, dapat akma sa kanila. Hindi lang kung ano yung ating gusto. Kasi lumalabas, kapag leader ka, pwede ka mag-power trip eh. You know, dati yung power trip, yung pwede mong gawing phone, paikutin sa yung palad o paglaruan sa yung palad yung mga constituents mo o yung mga membro mo. So wag na wag niyong gagawin yan. Kaya importante when you have youth ministry activities, proper consultation sa mga leaders at the same time, marami kayong aayusin na mga logistics at alamin nyo yung mga bagay na dapat kayong maingat, lalo na sa camp, no? Specifically ito. When you organize camps, kahit yung mga allergies ng mga bata, tinatanong nyo dapat yan. Okay, bakit? Baka naghanda kayo dyan na merong allergy sa vegetable oil, tapos biglang nagka-allergy, tawag ito, anaphylactic shock ba yun? So I forgot the term. Tapos wala kayong first aid, naku, delikado kayo. Kaya sa camp, for instance, lahat meron kayong may first aid kit, meron kayong personnel for first aid, at meron kayong sasakyan na pwedeng i-rush to the hospital yung mga pwedeng maaksidente. So lahat yan mga kapatid. Kaya I was thinking, when I was doing yung mga Labstrack camp, no, dun sa may Jala Rizal, mabuti na lang walang naganap na untoward incidents. Kasi malayo kasi yung campsite sa mga ospital eh, no? Pero lagi naman may nakaabang kami sakyan just in case may mangyari. Pero importante ito, lahat ng inyong gagawin dapat with due consideration sa lahat ng mga pwedeng mangyari. So, expect or prepare for the worst. Okay? Prepare for the worst always. So, sa nangyari kay Coach Tab Baldwin ngayon, may mga kaso na sila. Let the will of justice roll na lang, no? Kung sinong talagang may kasalanan dyan. Pero overall, ang pinaka-greater picture na nakita ko sa insidente na ito ay yung isang lumuluha, naghihinagpis na nanay. So when you talk of nanay, ay lahat naman tayo nakaka-relate, lalo na kung nanay niyo ay talaga naging mabuti, mabait, mapagmahal sa inyo. Lahat masasaktan. Ito na yung sinabi ko, yung Paterbonia effect. Walang nanay ang nais mauna sa kanyang anak. Hanggang sa kauli-hulihan, no? Sa libing ng kanyang anak, matinding emosyon. Parang hindi nauubos yung luha. Buti na lang may mga support group si nanay at nakakaagapay siya. At yung lahat ng donation, honestly kanina nakita ko parang may nag-donate ng bahay no? Sa mag-iina, sa mag-anak. So deserve nila yon. They deserve those blessings kasi yung pangarap na hindi na matutuloy, ano yun, no? Very precious yun. Hindi mo pwedeng tumbasan ng anumang salapi yun. So, what do we have to do as youth ministers? Mga kabataan na inaalagaan natin, always pray for them. Okay? Ibigay natin sa Panginoon yung ating buhay at maging model tayo para sa mga kabataan. Sabi nga ni Peter, no, we do not lord over the young people. We are
the under shepherd of youth ministry. Kasi ang chief shepherd natin, si Jesus, ay dapat doon sila ma-focus, hindi sa atin. Kaya kung meron man tayo mga ginagawa sa youth ministry, kailangan daanin lahat sa prayer at sa matinding paghahanda. Okay? So too much for that. Meron tayong mga pag-uusapan pa more or less ang susunod na mga panahon about this, no? At another issue, Tacloban shooting. Well, I don't want to preempt our episode sa Labstrack Podcast. Kindly like Labstrack Movement Facebook page. We will have a Labstrack Podcast on this next week. At pag-uusapan natin yung teenage violence at juvenile delinquency. Overall, ang nakikita ko dito, wag nating sisihin ang isang bagay bakit nagawa ng mga bata yan. Kasi sa tuwing merong mga ganitong kaganapan, ay laging sinisisi yung baril, ano pa ba, yung video game na pinanood, o kaya movie na nakita. Of course, nakatrigger sila. They contribute to the violence. Pero kung nating iisipin, we would reduce yung acts of crime dun sa mga bagay na yun na parang sisihin nyo to. Kaya ano reaksyon ng mga tao, lalo ng mga taong gobyerno, iba ito, iba ng media, iba ng, well, nagiging reactive lang tayo sa mga sitwasyon. Of course, kapag mainit ang mga ang sitwasyon, usually ngayon marami nag-check ng security sa mga bata. May nakita nga akong video, I don't know kung sa probinsya yon. Ang haba ng pila ng mga bata. Tapos tirik na tirik ang araw, so hindi makapasok yung mga bata ng maaliwalas kasi lahat sinecheck yung mga bag. At ito pang matindi, dito sa Pasig, merong mga nag-inspect ng bag. Alam niyo ano mga nakuha? Imagine, dati hindi natin pinapansin, Kasi nag-iingat sila kasi masyadong na-rattle dun sa issue eh. Mga nakuha, mga gunting. Di ba normal lang naman ang gunting na dalhin sa school? So ngayon, suspect na siya na maaaring magamit for violence, no? So, I hope hindi tayo lagi reactive sa nagaganap. So, wake up call ito, itong Tacloban shooting sa lahat ng sektor ng lipunan. Pero kung meron mang isang dapat mauna, sa lahat, ito ay yung pamilya. Alam nyo, ang unang naghubog sa atin bilang tao, hindi naman ng gobyerno hindi naman ng school, kundi pamilya. So, sa lahat ng mga gustong magpamilya, ayusin natin yung ating buhay para maging matino tayo magulang. Alam nyo, mahirap maging magulang. Hindi nyo matututukan minsan kung marami kayong anak. Pero, napakalaking contributory factor, no? Yung pagiging magulang yung matino sa kung paano magiging matino rin o masama ang inyong anak. So, when you talk of teenage violence, multifactorial yan. So, confluence of factors. So, we will talk about that siguro sa next episode ng Labstrack Podcast. Next week, pag-uusapan natin yan. Okay? So, without further ado, ito na ay ating Payong Kuya Live na umabot sa ating inbox. Okay, sa mga nanonood, I hope you can like, share this para makita rin ng iba. At kung kayo may tanong, paki-type na po para masunod na po kasi I only have 3, no? I only have 3 questions here. So kapag natapos na ito at wala nagtanong, well, ganun po talaga. Mayroon tayong maghintay sa wala, di ba? Okay, ang first question natin na ito. May kaliitan lang po ang church namin kahit 15 years na kami. Nakasanayan na namin na ang pastor ang nagde-decide halos sa lahat ng bagay at sa lahat ng ministry. Tama po ba yon or dapat baguhin na? Okay. Alam nyo, iba-ibang church, iba-iba ng organizational system and also history. May mga church na nagsimula, mas makapangyarihan ang mga board of deacons at board members higit sa pastor. Kasi may mga church, ang organisasyon nila, mayroong ministry pastor, meron ding admin pastor. Okay? Kaya lahat ng admin concerns, hindi pinapakilaman ng pastor yon. Kasi yung pastor, more of Bible study, mga spiritual disciplines, ayun ang focus niya. Meron naman mga churches na halos lahat ng area ng church, pinapakilaman ng pastor. Okay, minsan nga, ayudante na lang yung mga board members So, anong pagkakaiba nito? Una, maari sa history. Kasi maaring ang founder ang talagang
punyagi para matatag ang church. Kaya meron siyang konting political leverage o malaking political influence, power influence over church decisions. So, hindi ko alam ang nangyari dito sa church nito, pero I assume na dahil 15 years na, hindi pa nabibigyan ng sapat na panahon ni pastor yung kanyang mga tao na magdesisyon para sa sarili niya. Ang totoo niyan, ang tanong niya, di ba, tama po ba yun or dapat baguhin na? Ang makakasagot nito, siguro ang magiging basihan ko kung dapat baguhin na ay kung nakakasama na sa mga membro. Pag sabi nakakasama na, may mga decision perhaps na kailangan ng consultation pero si pastor pa rin na nasusunod at hindi na natutuwa yung mga membro. Kasi alam nyo, ang unilateral decision making, yung isa na nagde-decide, madaling gawin, madaling sabihin. Pero minsan mahirap i-implement kasi walang support doon sa baba. So isa yung siguro sa basihan kung dapat baguhin na. Okay, yung tanong na tama po ba yun? Well, pwedeng tama siya sa ibang pagkakataon perhaps. Pero in the long term, kung 15 years na ito, hindi na bata ito, no? I hope nakapag-develop ni si pastor ng mga leaders that would serve as a buffer parang group kung sakaling may excesses siya. Kasi mahalaga sa church, merong checks and balances. Okay? Kasi si pastor, nagkakamali rin yan. So dapat may kinagko-correct. So baka yung tatanong na ito, ina-assume ko lang, mayroon ng mga desisyon si pastor na maaaring hindi na in good taste para sa mga membro. So, hindi ko masasabi kung tama, hindi ko rin masasabi dapat baguhin, pero siguro I'll give my thoughts also kung ano yung mga bagay na dapat meron. Una, as I said, checks and balances. Importante na si pastor na check, hindi pwedeng siya lang ang nasusunod, na dumating sa punto na kahit mga desisyon na mga, alam nyo na, would affect the finances, ay siya lang ang nasusunod. Ang Pilipino kasi masyadong submissive hindi na nagsasalita. And also, find a way to somehow open spaces for new leadership to emerge. Kasi ang mahirap sa maraming pastor, sila na nag-found, sila na nagtatag, gusto sila pa rin magsasara ng church hanggang sa mamatay. Hindi siya maganda. Okay, bakit? Kasi kailangan ng pastor magkaroon ng graceful exit kasi hindi magpapatuloy ang ministry pag langis si pastor. Parang yung ating politika. Alam niyo siguro yung mga traditional politicians, yung mga trapo, political dynasties. Bawat lugar o probinsya sa Pilipinas may political dynasty. At itong natagpuan ng research team sa Ateneo School of Government. Yung mga mataas o makakapal, fat dynasty tawag doon, matagal na mga pamilya humahawak, sila yung madalas mahihirap na probinsya at lugar. Bakit? Isang natagpuan nila, walang uri ng leadership na bago. Kumbaga, nasanay ang tao sa ganitong uri ng leader, kaya nag-normalize na kahit hindi effective, kahit hindi, I would say, efficient minsan. May isang probinsya nga sa bandang norte, imagine, 50 years na yung political dynasty. Wala pa silang maayos na water supply. Marami sa kanila na umaasa pa rin sa poso. So imagine nyo, 50 years na sila sa posisyon. Okay, when you translate that sa church, ganun din ang pwede mangyari. Okay? Na kapag ang leadership ay hindi nagbabago, hindi nag-i-improve, may stuck ang church. Kaya I said, meron po tayo dapat espasyo, mga church leader, to disciple new leaders para sila naman iangat in the future. Of course, with discernment from the Lord, para hindi na i-stuck yung church. Okay? So ano po masasabi nyo? Comment po kayo. Pwede po ba mag-comment kung sino po yung mga nanonood dyan? Saan po kayo nanonood, mga kapatid? Okay? Gusto ko pong malaman saan po kayo nanonood. Alright. Salamat sa 4,000 nanonood ngayon. Well, you can just share this para maano na iba. Okay, second question. I'll go to my third question na. So, kung may tanong kayo, ano lang kayo, send nyo lang dito. O kaya, isend nyo sa aking email o sa page na ito para at least next time pwede natin yung pag-usapan. Okay, katulad ng tanong ng last na session natin, no? 'Di ba 'yon pag kumanta ng video ko, ito iba naman. Is it really not okay po if I watch a P-pop? Ang P-pop is Pinoy pop. Siguro may pagka-K-pop din to, no? Kasi Pinoy lang. Concert if I'm part of the worship team.
It is not affecting my relationship with the Lord and my responsibility as part of the music team. Okay. Usually, dilemma ito ng mga nasa worship team kasi 'di ba ang admonition sa atin ay dapat yung ating mas tinatangkilik mga worship songs, spiritual songs. Well, the truth of the matter is, yung guideline na yun kasi ay nakatungtong sa prinsipyo na kapag lagi ka nakikinig ng mga secular songs na mga ring clean naman, baka kunin yung panahon mo doon sa mga bagay na yon. Pero hindi sinasabi naman natin na bawal. It's just that the very deceitful ang puso. Okay, di ba? Heart is deceitful. Yung akala mo, ganito lang kaliito, na inilalaan mo makanood o pakinig ng mga secular songs, yung pala lumalaki at lumalaki na. Parang pag Facebook scrolling lang yan, doom scrolling kung tawagin nila. Gusto mo 20 minutes lang, I'll give myself 20 minutes. Pero mukat-mukat mo, ano nangyari? Yung iyong ano no, yung iyong pag-i-scroll, umabot ka na ng 4 hours. So ang punto siguro ng mga guidelines, huwag niyo mamasamain, no? Sasabi ito sa mga churches, na huwag tayong mababad ng husto sa mga kultura o mga bagay na nasa mundo. At magbabad tayo ng sa presensya ng Diyos kasi pag tumayo tayo sa harap, ang dadalhin natin, no, yung presensya ng Diyos pati intimacy natin sa Kanya. Kaya ito yung pagkakaiba ng mga worship leader na babad sa presensya ng Diyos sa hindi. Again, simulan ko lang, hindi masamang dumalo basta hindi anti-Jesus, anti-Bible yung mga music at concert. Which, sa maraming pagkakataon kasi alam natin sumasabit sila dyan eh. Kasi ang secular music talaga, walang ano yan, walang, paano ko ba sasabihin, na hindi kayo masasaktan. Wala silang keber, keber na, keber. Wala silang concern kung tatamaan ng anumang religion. Kasi bakit? Secular nga eh. At kapag bumabad ka sa kulturang ganun, anything goes. At eventually, it may affect your spirituality. Sa ngayon siguro maaaring hindi mo pa napapansin. Pero eventually, mapapansin mo yan. Unti-unti, kakainin yan yung iyong devotion sa Panginoon. Okay? Kaya yun ang gusto nating bantayan dito. Okay humanga, pero yung minsan, di ba, yung gagastos pa ng ticket, well, totoo naman, pera nyo naman yan. Check your heart. Kailangan ko pa talagang gumastos para dito. Okay? Tapos ang problema pa ito, nakakarinig ka ng mga secular songs na hindi lahat dyan, honestly, fair at malinis. Tapos papasok ka sa worship songs, worship concert. So, kumbaga parang ano, no? I call it may pagka-schizophrenic spirituality. Kanino ka ba talaga? Okay? Kasi ang punto ng ating pagbababad sa presensya ng Diyos, because we are ministers. So pag minister ka, importante ito. Babad ka sa presensya ng Diyos, kasi yung presensya ng Diyos ang dadalhin mo sa stage, at pag nagpakanta ka, mararamdaman ng tao yun. As I said, ito yung pinagkaiba ng babad sa presensya ng Diyos. Yung iba talagang nag-e-effort na parang wala lang eh, no? You feel in your spirit, you know kung sino anointed o hindi. No? Alam nyo kung may anointing yung worship leader o team o wala. Yung iba tumutugtog lang. Pero yung iba, grabe, one line pa lang kinakanta. Alam mo nyo na nandiyan presensya ng Diyos. Bakit? Sila yung mga babad sa presensya ng Diyos in their private time. So overall, ang sagot ko dito, ate, babae ito nagtanong eh. Check your heart kasi mayroong tendency and may seduction na mag-consume ng ganitong mga materyales at ng music, pero hindi mo nababantayan, nilalayo ko na sa Diyos. Okay? So that's my question. That's my answer to the question. Okay, for the last one, before I end my session for today is this. Ito, honestly, hindi naman siya tanong. Pero pwede nyo rin sagutin. I just want to discuss this. Yung public versus private. How much of our relationship or your relationship do you think is okay to share online? Okay, kumusta kayo? Pwede kayo mag-comment. Kunyari, may jowa ka, ano yung mga bagay na dapat mo i-share online o hindi na? Okay, ano yung dividing line? Well, the truth of the matter is, depende yan sa magkarelasyon. Depende yan kung ano ang gusto nilang ipahayag sa mundo, ano yung gusto nilang i-reserve para sa sarili lang nila. Kasi may mga couple na gusto nila, nag-PDA sila, no? Pinopost lahat sa social media,
kahit yung mga conversation, mga anecdotes about them, ginagawan pa ng notes, mga ganon, no? So, it's up to them. Importante lang ito. May consent ang bawat isa kung ano dapat i-share online. Mahirap naman, di ba, na nag-share ako, kunyari, kay Mrs. May nangyari sa amin, no? Last time, may nangyari sa amin. I forgot na yung instance. Tinanong ko siya, pwede ko pang ano to? Share ko to. So, share ko siya. Kasi may consent. Mahirap yung nag-share ka, tapos hindi pala nakakatuwa sa kanya. Para mga pastor lang yan eh. Kung mag-jojo kayo about your wife, kailangan may consent ng asawa ninyo. But of course, ang joke dapat would not demean your wife. Kasi when you demean your wife or your husband, you're also demeaning yourself. Okay? Kasi you are one, di ba? So, ang sinasabi ko dito, ano dapat i-share? Una, may consent ng bawat isa. Dalawa kayo na pumayag. And also, kapag may away, okay, dito naman sa'yo ipa-privatize. I really recommend, it's up to you naman kung gusto nyo i-share, settle them in private. Wag na yung magpo-post yung isa tapos maghahanap ng kakampi, siyempre magko-comment yung mga friends at the same time. Hindi nyo nare-resolve yung away, lalo yung pinalalala. Kumbaga, binubuhusan nyo pa ng gas yung yung away, no, yung apoy ng away. So, ano ang manatiling private? Yung inyong mga issue, settle nyo in private yan. Sabi nga, no, you do not wash your dirty linen in public. Hayaan nyo nang kayo na lang mag-usap dyan. Okay? So, yung mga public na yung mga expression at gusto nyo i-share, well and good. So, what do you think? I just gave you two, no? Pero marami pa tayong pwede pag-usapan about it. Okay, sa mga bagong dating, pero po kaming project. This is the Balik Eskwela project. I hope kung kayo po ay mayroong konting resources, kindly PM me or the Generation 316 Ministries page para po makatulong tayo sa mga bata. So we will give na po next week yung ating mga school supplies at I hope makatulong tayo sa mga nangangailangan. Okay? So may tanong po ba mga kapatid? Okay? So if this would be the last question, I want to see you po next week because we will have our Labstrack podcast on teenage violence and juvenile delinquency at paano natin iintindihin yung mga nag-a-act out o mga merong mga behavioral issues ng mga kabataan. Okay, follow the Labstrack Movement Facebook page. At ngayon, nag-i-air ngayon yung o naka-post ngayon do sa Labstrack Movement Facebook page yung aming podcast about the Pride Month, no? About LGBTQIA++ issue. Okay? So mga kapatid, maraming salamat. Kung wala po magtatanong, I hope nakatulong yung ating session ngayon. At kung meron po kayong mga concern, just PM me, itong page na ito, at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Okay? Maraming salamat po.